kami ni Dondon, kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang magiging Vice Governor Genovante. Triple ang bibigyan namin sa inyo! Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Youth Tabunon PH channel ng mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa isang panibagong reaction video na naman mga kababayan. At ito, February 18 yun mga kababayan at ngayong araw na ito ay magpapatuloy yung tri-committee hearing patungkol sa mga fake news mga kababayan. At ito, hinihintay lang natin mag-umpisa. Hindi ko alam kung nag-umpisa na. Pero I think hindi pa nag-umpisa. Mga kababayan, ito, pag-usapan muna ito. Kumustahin muna natin itong mga iilan sa mga kongresistang mga pumirma doon sa impeachment case laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Ilang mga dalawa o tatlong kongresista lang mga kababayan. At ito, may nahuli tayo mga kababayan. Tingnan nyo ito kung sino ito. May nahuli tayo. Tanong natin, kulong ba o hindi? Kasi usually, huli pero hindi kulong. Pwede naman ganyan, di ba mga kababayan? Ito. Umpisa na natin. Paki-like and share ng video na ito mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Youth Tabunon PH. Then sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito, pag-uumpisa na natin mga kababayan. Kumustahin lang natin. Ilang linggo matapos pumirma sila sa impeachment case laban kay Sara Duterte mga kababayan. Ito, umpisahan ka agad natin. Ito. Sino ito? Sino yan mga kababayan? Duke Frasco is in Liloan mga kababayan. Anong distrito ito? I think sa Cebu ito mga kababayan. Deputy Speaker Duke Frasco gives over 1.8 million to fishermen of Liloan. Ako, ang saya-saya ng mga dyan. Mga fisherman sa Liloan, Cebu. Kumusta yung mga natanggap natin dyan? A total of 569 fishermen beneficiaries from Liloan received over 1.8 million in cash assistance and rice from the office of Congressman Duke Frasco, mga kababayan. Nako! Ang yaman talaga ni Duke Frasco, mga kababayan. Kaninong pera kaya? Sa kanya kaya personal, mga kababayan. Ang bait naman talaga. Namimigay ng 1.8 million. This initiative aims to provide much needed financial relief for everyday expenses, especially of fishermen who struggle daily just to provide for their individual families. Yan. Mga kababayan. Diba? Additionally, Congressman Duke Frasco, through his personal funds naman talaga mga kababayan, distributed 5 kilogram of rice to each of the 569 beneficiaries, further demonstrating this commitment to uplifting the lives of the people of Liloan, mga kababayan. Hindi ko sinasabing masama ito mga kababayan. In fact, mabuti itong tinutulungan natin itong mga fishermen natin mga kababayan. Tanong natin dito, tama bang paraan ito? Kayo na magsagot dyan. Comment ninyo, mga kababayan. And then, pangalawang tanong natin, long-term effect ba ito? Itong pamimigay ng pera or ayuda dito sa mga fishermen natin, mga kababayan? Why not i-improve natin yung mga policies, rules, or mga batas patungkol dyan sa karagatan natin mga kababayan. At the same time, magkaroon din tayo ng batas, halimbawa, trainings or parang, trainings para financial management, halimbawa, then kung paano ibenta yung kuha nila, ano ang dapat na pricing, kanino dapat ibenta para mas malaki yung kita, di ba? Tanin na lang mga idea lang mga kababayan. Idea lang. Kasi i-compare natin dito sa ginagawang pamimigay ng ayuda. Eto. Nako, ang swerte naman talaga. Ako, itong isa parang galit tumitingin dun sa nakatanggap Tignan nyo yung nakaputi
Nakaputi pala karamihan diyan. Yung isa, yung yun o, yung nakatingin sa ano yan, yung nakatingin sa tumatanggap mga kababayan. Naku, ang swerte naman ng okay, eto tingnan pa natin kung sino pa. Eto si Juke Fresco mga kababayan. Kinukumusta lang natin dito. Ito wala tayong masamang intensyon dito mga kababayan. Tinitingnan lang natin. Ito pinopromote natin sila dito sa kanilang mga ginagawa mga kababayan. Na kung saan ito namimigay ng ayuda, namimigay ng tulong mga kababayan. Ito. Sino pa kaya? Kumustahin natin. Ito, Congressman Alan Aldo Duhali mga kababayan ng Davao del Norte. Natatandaan natin ito kasi binanatan na ito nung nakaraang araw kasi nabibigil mga kababayan. Kung natatandaan ninyo. Nagbigay daw siya ng ilang billion, 5 billion first, 15 billion. Pero, yung karamihan daw bumoto doon sa kalaban. Naniningil. Ginamit pa niya doon si Ponyong Gabonada, mga kababayan, kung natatandaan ninyo. Ito ngayon, walang tao. Daghang salamat. Lungsod sa Panabo ug munisipyo sa New Corelia. Di ba? Service is our way of life. Di ba? Ano yan? Tingnan niyo yan. Ang daming tao. Ito may pila pa diyan sa pangalawang pictures na yan. Tingnan niyo yan mga kababayan. Ano pa kaya? Meron pa? Tingnan pa. Ay, bumalik. Ito. Ito na naman. Kilala niyo yan? Kilala niyo yan? Ito yung unang naglabas ng pahayag. Hindi ko lang tandaan kung ito ba ang una, pero ito yung una nating pinakita na naglabas ng pahayag. Bakit siya pumirma? Palusot niya, inuunya niya raw yung serbisyo. Si Attorney Lordan Suwan, mga kababayan ng Cagayan de Oro City. Mga kababayan, kumustahin lang natin. 15 hours ago ito. Successful kaayo ang atong Lord's Day. Aba, Lord's Day pala. Gahapon sa Alagang Tingog Office. Ito congressman siya, pero ginagamit itong Tingog Center. Kasi under naman ito ng Tingog Party List, mga kababayan. Tanong lang natin, kaninong pera kaya galing ito? Sa Tingog or kay Attorney Lordan Suwan? Padayon kita sa paghatag og serbisyo karong adlaw pinaagi sa Tingog Office kay dili nato pasagdan ang atong mga kaisunan nga nagkinahanglan og suporta sa ilang panglawas ug panginabuhi. Andam ko kanunay sa pag-alagad kaninyo. Wala naman talagang bigayan ng pera dito. Ano lang, interview lang ito mga kababayan yung ginagawa niya. Parang counseling lang. Di ba? Counseling lang naman nangyari dito. Wala namang bigayan. Kaya naman. Huwag kayong mag-isip ng masama. Counseling po itong nangyayari dito mga kababayan. Walang bigayan dito ng pera. Sa office lang ng Tingog Center, Tingog Party List mga kababayan. Tingnan niyo yung picture, nag-counseling lang naman. Di ba? Mga Cagayan de Oro, comment kayo dyan. Anong nangyayari dito kasi sa picture, nakikita namin, counseling lang mga kababayan. Tingnan niyo sa huli kasi may papakita tayo mga kababayan. Nagsasalita talaga. May pinangako talaga mga kababayan. Sino pa? Tingnan natin mga kababayan. Eto! Congresswoman Maria Cynthia Cindy King Chan. Anong lugar ito? Lapu-Lapu mga kababayan. Lapu-Lapu. Padayon ang pagtabang. Padayon ang atong pagtabang sa Cindy Chan. May patuloy natin. Ito. Padayon, medyo maliit mga kababayan, pero padayon ang atong pagtabang sa labang mga nanginahanglan sama na lang sa atong upunganon nga miduol sa atong opisina nga nabutang intawon talahiwala sa emerhensiya. Sinibuano pa talaga mga kababayan na under emergency da yung mga tao na lumapit mga kababayan. Adunay uban kanila nga nakuwang intawon ang ilang pambayad sa hospital. Kulang daw yung pambayad sa hospital. Ang uban sab kanila di intawon sarang ang ilang salapi aron makapacheck up or pang laboratory panggasto sa gikinahanglan nga medical procedure. Na problema kasi nito mga kababayan, tinanggal yung iba narinig natin tinanggal yung malasakit center
Kaya ang tinatakbuhan na ng mga tao doon sa mga kongresista, mga kababayan, doon sa mga politiko. Ito. Sagad sa ilang hospital bills kay nagkantidad og 20,000. Yung hospital bills daw most likely galang sa 20,000. Kaya naaman sa private nga mga hospital na admit ang ilang mga pasyente. Di ba? Yung problema. Hindi kung in-improve nyo sana yung public, hindi din na sana pumunta yun sa private hospital. Ilibre na yung public. Di ba? Yung babayar mo, ano lang, parang yung mga medisina lang sa public hospitals. Ang mga medical procedures sa laboratory sab kay sagad anaagikan sa 5,000 hangtod sa 15,000 nga sakit-sakit sab sa bulsa. Sakit daw sa. Kani ito. Oh, maong saway pagduha-duha ato silang gitabangan pinaagi sa MAIP mga kapakababayan. Ano ba ang MAIP? Ano yung Medical Assistance to Indigent Patients mga kababayan. MAIP. 'Di ba? MAIP naman. Ayun naman. Hindi naman inangkin ito ni Congresswoman Maria Cynthia Cindy Quincha. Hindi naman niya inangkin na sa kanya. Sinabi naman niya na galing sa MAIP mga kababayan. Medical Assistance for Indigent Patients ng Department of Health. Nagpicture lang naman yung mga tao sa kanyang nagpicture lang naman ito. Nagpicture lang naman sila dito, 'di ba? Ayun naman, wag niyong pag-isipan ng masama 'yan. Nagpicture lang naman diyan. Gusto lang naman nila magpa-picture diyan. Kayo talaga, wag kayong malisyoso. 'Di ba? Wag malisyoso, nagpicture lang. Ito. Kumusta na ito panghuling kongresista na kumustahin natin ito, nagsalita dito mga kababayan. Ito, I think sikat ito, kilala nyo ito mga kababayan. Sino yan? By the way, galing itong video na ito, hindi to galing sa atin mga kababayan, galing ito, in-upload ito ni, kanino ngayon? Probinsyanong Layaw Vlog mga kababayan. In-upload ni Probinsyanong Layaw Vlog. Kinuha lang natin. Pakinggan muna natin mga kababayan. Ayun po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako, bilang tatakbo pong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako Gobernador na pala tinakbuhan ni Idol Dan Fernandez mga kababayan, hindi na pala congressman. Gobernador na yun. Ito yung sabi na, bilang tumatakbong gobernador, humihingi kami ng ano. naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya Biyaya, may dalang biyaya mga kababayan. o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuring luhaan. Uuring kayong may dalang pera. Aside dun sa bibigay po ni Congressman Don Ronain, ang inyong pong lingkod, pero natin personal, Pera naman na personal mga kababayan, kayo talaga huwag kayong mag-isip ng masama. Mabait naman talaga si Congressman Dan mga kababayan. Pero personal yan na kayo talaga. Basta tandaan natin, ito yung mga pumirma doon sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Kinumusta lang natin at ito nakita natin. Huli, tanong natin, kulong kaya o hindi? Hindi ko huli pero hindi kulong yata mga kababayan. Ako, iwan ko lang sa Comelec nito mga kababayan. In-upload ito February 13 mga kababayan. Hindi ko lang alam kung bago, pero I think bago ito kasi gobernador yung tinakbuhan niya, hindi na congressman eh. Ito. bibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda rito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Dondon kapag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang magiging Vice Governor Del Monte. Triple ang bibigay namin sa inyo! Okay po ba yun? Okay! Nako mga kababayan. Palakpakan naman. Palakpakan. Triple yung ibibigay. Palakpakan ulit.
Ang bait talaga ni Dan Fernandez, mga kababayan. Ang daming pera na namimigay. Triple pa kapag mananalo, ha? O, kapag mananalo, hindi ko lang alam kung anong lugar ito. Kayo diyan, kung saang lugar ito, o may pangako si Congressman Dan sa inyo, magiging triple daw yung matatanggap ninyo. Hindi lang niya sinabi magkano ngayon. Tanong ko lang, magkano? Hindi niya sinabi, di ba? Oh. Yung problema nito kapag sinabi niya ₱5 lang yung binigay niya, eh kung mananalo sila, tritriplihin, eh di magiging ₱15 lang yan. Naku, problema. Oh, pero hindi natin alam. Anong sabi ni Tambi, mga kababayan? Oh, pag nagbibigay ng ayuda, mga kababayan, nako, ito mga kababayan, pag-usapan natin. Oh, eleksyon ngayon, nag-umpisa na yung campaign, mga kababayan, sa national. Hindi natin alam. Ako personally, hindi ko alam kung nag-uumpisa ng campaign sa mga kongresista, pero I think hindi pa nag-uumpisa. I think hindi pa nag-uumpisa sa yung gobernador or governor, campaign ng governor, mga kababayan, kasi I think considered local sila. So later pa mag-uumpisa yung campaign nila, period, mga kababayan. So technically, masasabi natin itong mga nangyayaring ito, hindi pa ito itong mga ma-consider na vote buying. Pero of course, ito titignan ninyo, namimigay ng ayuda, ginagamit yung ayuda ng gobyerno, parang inaangkin nila. Kahit kahit i-deny, kahit sasabihin nilang legal, yet sa mata ng taong bayan, mga kababayan, ito vote buying. Ito yung sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, na mag-ingat tayo dapat dito. Kasi ginagawa nilang legal itong vote buying. Nako, comment kayo diyan, mga kababayan. Dito na lang po muna tayo. I-share, like na video natin and subscribe ng channel para makita ng karamihan ito, mga kababayan. At comment kayo kung anong sa tingin nyo dito, mga kababayan, itong mga ginagawa ng mga kongresistang ito, mga kababayan. Okay? Para mapakinggan at malaman natin kung ano yung pulso ninyo patungkol dito sa ginagawa nila, mga kababayan. Kung ikaw isa ka sa mga nakatanggap ng ayuda or mga tulong na ganito, maglabas ka rin ng saloobin mo diyan sa comment section para malaman din namin kung ano yung feeling. Kasi hindi kami nakatanggap ng mga ganyan, mga kababayan. Yung natanggap lang namin, ako personally, nakatanggap ako nung pandemic, nung bigas. Kasi I think lahat naman tayo nakatanggap doon. Yung bigas lang, yung bigas, sardinas, kasi walang trabaho, hindi tayo pinapasok. Yun lang, mga kababayan. Well, anyway, again, paki-like and share ng video natin, and then kung pwede, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo. Kita-kita po ulit.